Ito kasi yung ganap kahapon. Kasi kahapon, inaprubahan ni Presidente yung pagbabawas o pagtapyas sa taripa. Tariff is tax. Sa taripa po ng pag-i-import ng bigas. Ito po, inaprubahan daw ni Presidente ayon yan kay NEDA Secretary Arsenio Balisacan. Ayan, sabi ni Balisacan niya kahapon. Balisacan said the president who chairs the NEDA board approved the new comprehensive tariff program for 2024 to 2028. So mahaba-haba to, mga kotsero. Oo. Di ba? 4 na taon. Which calibrates tariff rates until 2028. Sabi, for rice, one of the most critical components of Filipino households, consumption baskets, the NEDA board agreed to reduce the duty rate, or taripa nga, to 15% for both in-quota and out-of-quota rates from 35% until 2028. Tapos, binabaan din ang taripa sa ibang mga chemicals and coal briquettes to improve energy security and reduce input costs. So, para naman to sa ating mga power plants. Yan po ay para matulungan. Well, mainly, ang tatamaan po ng taripa na yan ay ito. Corn, pork, mechanically deboned meats, sugar, vegetables, onion, shallots, garlic, broccoli, carrots, cabbage, lettuce, sweet potatoes, cassava, coffee substitutes, complete feeds, and feed preparation will remain the same. Ito raw yung yung taripa para sa mga to, ganun pa rin, walang magbabago. Ang bababa lang ay yung sa coal, ibang chemicals, tsaka sa bigas. Ayan. Ngayon mga kotsero, ano po ba ang goal nito? Ang goal po nito, kung titignan nyo po from an economic perspective, sa pananaw po ng ekonomiya o pambansang ekonomiya, para bahain ang merkado ng bigas. Alam naman natin, no, basic po yan, law of supply and demand. Maraming supply, mababa ang demand. Pag mababa ang demand, mababa ang presyo. Yun po yan. Yun po ang lohika niyan. Kaya po may ganyang diskarte ang NEDA. At ito po ay ayon sa kanilang sariling pag-aaral. So ayun mga kotsero. So kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede na po kayo magpadala ng inyong mga remittances sa Pilipinas gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download na Sendwave app, gumawa kayo ng account, lagay nyo yung bank account details at pwede na magpadala sa GCash, Cashpay ka at iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. And kung gagamitin po kayong promo code na Coach Jarrett ay pwede pa kayong makakuha ng karagdagang $20 na free credit na ipapadala nyo rin sa inyong mga minamahal sa buhay. Kaya mga kotsero, gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. Okay. Nag-react agad. Reactive to si si Aimee Epal Parang para siyang chemical, reactive. Basta Marcos, o basta di pala Marcos din kasi siya Basta buong Marcos ang nag-isip at nag-implement, magre-react yan. For sure. Ganon. Hindi pwedeng hindi. Ano ba? Kailangan. Tapos yung reaction niya, mga kotsero, ay opposite ng maganda. Ang reaction niya ay palaging kontra. Laging kontra yan, guys. Laging kontra. Nag-umpisa yan, mga kotsero, nung na-veto yung tao dito. Panukalang batas niya. Excuse me. Panukalang batas niya sa PEZA, yung PEZA ng Bulacan. Naalala niyo yun? So, yun. Doon nag-umpisa yun. Ito ngayon ang sinabi ni Aimee Epal. Dati sinusuportahan ko to kaso she started not making sense. Alam niyo naka-turn off sa akin kay Senator Aimee. Yung hindi niya yung pagpayag niya na balahurain lang ng mga Duterte yung kapatid niya. Seriously. Kasi mga kotsero, hindi naman sa ini-encourage natin ng nepotism. 'Di ba? Yung kailangan pag pamilya kayo, pagtanggol niyo palagi isa't isa, 'di ba? Hindi naman sa ganun. Ang akin lang kasi mga kotsero, dahil kapamilya mo yan, mas kilala mo yan kaysa dun sa mga tao nag-aakusa sa kanya.
At dahil sa katahimikan mo, sa walang reaksyon mo, sa hinahayaan mo yung kapatid mong balahurain siya ng mga kalaban niya na nagkataon nakakampi niya, actually hindi nga lang hindi ano eh, hindi pagtatanggol, yung wala siyang reaksyon. Yun yun, yung wala siyang reaksyon. Ano man lang yung mag-react siya, kung totoo, di siya magsabing totoo. Kung hindi, edi siya yung magsabi ng hindi. Ganun naman kasimple yun. At the end of the day, number one, kapamilya mo yan. Number two, isa ka sa mga nagko-contribute sa mga gustong mag-destabilize ng administrasyon. Ang pangit nun. Ang pangit nun. Imagine, 30 taon kayong nakikipagbakbakan sa politika para lang maibalik ang mga sarili nyo sa mundo ng politika. 30 taon kayo mahigit na naglilinis ng inyong mga pangalan para irespeto kayong muli ng mga Pilipino. Tapos ngayon na nirerespeto na kayo, ulit, ikaw pa ang sisira. Isa ka pa dun sa mga naninira pala. Come on. Ang nakakabwisit din kasi dito kay Senator Amy, alam nyo. Lalo na sa mga hindi nyo na-experience maging loyalista ng before pa magkaroon ng President Bongbong Marcos at before pa magkaroon ng Duterte. Eh, yung laban ho ng pamilya na yan, hindi lang ho nila laban yan, laban ho yan ng lahat ng loyalista. Yun po yun. Kaya nakaka-disappoint. So, hindi, kumbaga, yung laban ng mga Marcoses na linisin yung pangalan nila, kasama nila yung mga loyalista diyan. Lahat ng mga loyalista diyan. Kasama nila for the past 30 years, 30 or 40 years. Yun na yun. It is what it is. Kaya ang weird. Lalo sa perspective ng mga loyalista. I'm sure yung mga loyalista nandito nawiwirduhan kayo. Oh. Ang weird. Nanay ko nga nawiwirduhan. Pambuong pamilya ko nawiwirduhan eh. Buong pamilya ko na umisa tatawag sa akin. Sabihin, Jared, ano ba nangyayari kay Senator Amy? Sagot ko, hindi ko alam. Hindi naman kami close eh. Tanong nyo dun sa ano niya, sa alaga niya. Ganun sabihin ko. Sasabihin nila, minsan nando ka kay Senator Amy, di ba? Sabi ko, noon yun. Hindi ako DDS eh. Kaya ko lang kinuwento yan kasi gusto naming lalo sa mga hindi lumaking loyalist tulad ko. Sa mga sa mga hindi lumaking loyalist na at hindi naiintindihan kung bakit affected ang mga loyalist diyan. Kasi yun nga mga Kojero, sa buong 40 plus years na nakikipaglaban ang mga Marcoses para linisin ang pangalan nila, kasama nila ang mga diyan, loyalist diyan. Kasama nila ang mga loyalist diyan. Oo. Tapos, umepa lang tong Duterte na to, tumayo lang siya. Isa lang siyang bangaw na tumayo sa likuran ng mga Marcoses. Nagfeeling baka na. Nagfeeling baka na. Ano lang naman siya eh. Tawag dito, bangaw. Ano yun? Di ba mayroong tawag doon na langaw? Yung Carabao din ng pangalan. Bangaw lang naman siya na tumungtong sa likod ng mga Marcoses. Feeling niya siya na yung bida. Horsefly. Bangaw lang sila. Tapos feeling na nila, we're all that. Yun. Naka-6 na taon lang kayo, feeling nyo. Kayo na ang bida sa kasaysayan ng Pilipinas. Kaya yung reaction ng mga loyalists kay Senator Amy right now is not positive. Ito yung reaction ni Senator Amy. Lalo na yung pinagkakagawa ngayon ni Senator Amy na as if walang ginagawang tama yung kapatid niya. Amy slams tariff cut on rice imports. Paano na ang mga lokal na magsasaka? Okay. Ano niyo muna ta? Itong
15% na ibababa po sa rice tarification, Super Ate. Ay, naku naman. Grabe naman kasi. Isipin mo. Ay, wait. Umpisa na sa pinakaumpisa. Oy, may habol tayong pakikipagpanayam. Mabilisan na po ito. Ang Super Ate, nasa linya ng ating komunikasyon. Ako talaga naman, Senadora Amy Marcos and Amy, live communication net 25, napapanggan po sa Radyo Agila. Ako po si Jen, kasama si Nelson, kasama rin po ang Kuya Benny Antiporda. Super Ate, magandang hapon po. Yes, magandang hapon. Kumusta? Pero hindi magandang balita. Mainit ang ulo kahit malamig ang panahon. Naku po. Ay bakit nyo ba naman sinabing hindi nyo masikmura itong 15% na ibababa po sa rice tarification, Super Ate? Ay, naku naman. Grabe naman kasi. Isipin mo, talaga lulunurin na lang yung mga bukid natin at mga magsasaka natin sa sangkatutak na imported. Okay. Naku, sabihin na lang natin sa kanila, wag na sila magsaka, wag na magtalim. Surrender na ang gobyerno. Ano ba yan? Naku, OA ni Amy, no? Super Ate, pagkarating. Ang medyo ano siya, medyo OA talaga siya. Oo, OA talaga. Medyo napapansin ko every time may interview siya tungkol sa mga basta pagpuna sa administration. Very overacting talaga siya. But, it's effective kasi may mga naniniwala sa kanya. So, I guess it works. Sa magsasaka. Yan ang number one na nagagalit kapag ardrabyado ang ating magsasaka. Dito po ba sa nangyaring ito, talagang kitang-kita po na ardrabyado po ang ating pong maliliit na magsasaka dito? Well, para sa akin, naintindihan ko naman ang pakay ng ating mga ekonomista na nais nila na ibagsak yung inflation rate, yung pagtaas ng mga presyo, no? Kasi ibabagsak sana nila yung presyo ng bigas na pumapalo na ng lampas 60 kada kilo. 60 pesos, 62 pesos, sa well-milled, may 64 pa. Talagang nakakahimatay na, hindi na makatarungan ng presyo. So, ang pakay nila, talagang ibagsak yung presyo nila at ang sabi nila, mababawasan daw ng 6 to 7 pesos hanggang 7 piso daw mababawasan sa kada kilo. Ako, nagdududa naman dyan kasi nakailang bagsak na ng taripa. Ang taripa na yan, nag-umpisa sa 40 to 50%. Binagsak nila sa 35. Yung 35%, mas lalo naman lumobo. Yung 38 pesos na bigas, naging 60 pesos. Habang binabagsak yung taripa, tumataas naman ang presyo ng kada kilo. Ano ko, talaga naman, lokohan naman to. Hindi ko maintindihan sino ba kumikita dyan. Siguro yung mga bumebenta sa atin, yung mga tagalabas, nakikita nila, nangangailangan tayo. So, pataas ang presyo ng Vietnamese, ng Thailand, ng India. Mismo yung imported, kataas-taas na ngayon. Tapos, ang duda ko, pati yung mga middleman, yung mga trader, yung mga biyahero, masyado naman ang patong. Pero sabi po ng Secretary Balsa, yung taripa, hindi naman yan ang solusyon. Opo. Well, that's free market economy. Hindi nyo mapipigilan yan. That's free market. Hindi naman tayo komunista eh. Yan ang epekto ng kapitalismo. That's capitalism. And mga kutsero, you may call it unfair. Kasi paano nga naman yung local market? Di ba? Paano nga naman yung local market? Pero, paano kapag may shortage ka? Pag may shortage ka, mas matindi yung tama sa consumer. So, let's say, out of 80% out of the 100% na kailangan ng bigas ng Pilipinas, 80% lang ang kaya ng local market. 80% lang. O paano yung Paano yung 20%? Saan mo hugutin yun? Sa puwet ni Xi Jinping. Saan mo hugutin yun? Sa puwet ni Digong. Kapag binawasan mo ang taripa, o di automatic yun. Lalaki ang kita ng mga importer. Automatic yun. Kasi binawasan mo eh. Ngayon, saan ba baka kasi ang problema, at sinasabi ni Amy dito, masyado kasing generic yung sinasabi niya. Sinasabi ni Amy,
Kasi sinasabi niya, lalaki ang kita ng mga ano, kaya siguro tawag dito, nagtataas ng presyo lalo ang mga ang mga supplier, ang mga importer kasi alam nila na kailangan natin ng bigas, et cetera, et cetera. Eh, what can we do? Yun naman talaga. Ano ang solusyon para mapababa ang presyo? Damihan yung kompetisyon. Yun. Diyan bumabawi ang kapitalismo. Compete. Anong gusto nyo para tayong China? Dinidikta ng gobyerno kung ano yung lahat ng negosyo pag-aari ng gobyerno, ganon. Gusto nyo yan? Akala nyo ba napakayaman ng China? Maganda lang ang mga city nila. Pero hindi sila mayaman. On paper, mukha silang mayaman. Pero, nakita nyo na ba gaano kataas ang unemployment rate ng China ngayon? The economy is hindi yan katulad ng, I don't know, hindi yan katulad ng temperature ng kwarto natin. Nabuksan mo lang yung aircon, iset mo yung thermostat, okay na. No, it's not. Maraming factors yan eh. At isa sa mga factor para mapababa mo ang presyo ng bilihin, number 1, law of supply and demand. Pag marami kang supply, bababa ang demand. Pag bumaba ang demand, bababa ang presyo. Basic yan eh. That's economics 101. So kung marami kang supply, you encourage competition. If you encourage competition, prices will fall. Siguro naman tayo mga Pilipino, sanay na tayo sa monopoly at duopoly, di ba? Alam na natin yung feeling niyan. Araw-araw nating na na-experience yung monopoly tsaka duopoly. For example, NGCP. Monopolyo siya ng transmission ng kuryente sa Pilipinas. Oh, what happens? Dahil walang ibang supplier, wala siyang kalaban, o kung ano yung presyong nilagay niya, yun na yun. Wala tayong choice. Ganun talaga yun. Yung sinasabi ni Senator Amy na babahain mo ng supply yung merkado, yun talaga ang solusyon dyan. Walang iba. Ngayon, paano mo ang tatanungin mo ngayon, paano mo susuportahan yung mga local market? Wala pa tayong capacity eh. Hindi pa natin kaya yung maging self-sustaining. Hindi pa. Kaya nga nagtataka ko dito kay Amy, nagrereklamo siya diyan. Ma'am, ang sabi po ng Secretary Balisacan kahapon, targeted naman daw po ito, hindi naman daw po pala para sa lahat, kundi mga indigent lang ata ang makaka-avail. Makaka-avail ng alin? Pag diniklara mo yung taripa, pare-pareho yung taripa. Totoo naman ang yun. bumili? Kung sino man yung Kasi sa import yan eh. Wala namang importer yan eh. Hindi naman magsasaka ang makikinabang dyan sa mababang taripa. Ang makikinabang dyan, yung mga big time. Yung may pera talagang mag-import. Milyon-milyon ang kontrata pang import. Eh sino naman nagsasakang kakaya mag-import? Yun. Hindi po ba? Ayan. Sinabi na ngayon ni Senator Amy yung problema. Ano ba yung problema? Ang problema, kahit babaan mo yung taripa, yung mag-i-import. Sabi niya, siya na mismo nagsabi, milyon pesos ang halaga bago ka makapag-import. Kaya nga gusto ulit ipa-import ang NFA eh. Tapos ikaw, kinokontra mo rin yan, Senator Amy. Kinokontra mo rin yan, di ba? Ayaw mo ang NFA na mag-import kasi feeling mo gagamitin para makapang-corrupt. Eh, yung example na sinabi nyo dito, yung mga sinuspend na NFA officials, 50% or almost 80% ng mga official na yun, 130 something yun eh, naibalik na sa posisyon. Naibalik na sa posisyon. Kasi, hindi sila nakitaan ng probable cause. So, ang problema, sabi ni Senator Amy, sino lang ba ang pwede mag-import? Hindi naman makakakompetensya ang mga magsasaka dyan. Sino mag-i-import ng napakalaki, etc., etc.
pinropose na magkaroon ng importation powers ulit ang NFA. Anong sinabi mo, Senator Amy? Ano sinabi ni Senator Amy dyan? We are all fearful of the desired expansion of the NFA powers given its dismal history in the not-so-recent past. So ito si Senator Amy sala sa init sala sa lamig eh. Gustong ibaba, ito naniningil sila, naniningil ng 20 pesos na bigas. O sige, para magkaroon ng ganyan, sabihin natin, hindi possible yung 20 pesos. Baba natin kahit hanggang 30 pesos. Naniningil ng 30 pesos na bigas. Para mangyari yan, kailangan maraming supply. Pero ganito ha, ito ang dami nilang requirements eh. Pero sige, babaan nyo ng 30 pesos, damihan natin yung supply, pero kailangan local lang ha. Paano? So anong gagawin natin? Sige, magdagdag muna tayo ng supply, mag-import muna tayo ng supply. Kaya nga ginawa yung RTL, di ba? Kaya nga ginawa yung rice tariffication law, di ba? Para isalba yung pagmumukha ni Digong. Dahil siya raw ay nagiging unpopular na dahil sa bigas, sa presyo ng bigas. Gumawa ng batas para isalba yung popularity rating niya. Anak ka ng tipaklong. Tapos ngayon, mag-i-implement lang naman yung RTL eh. Bababaan lang yung tariff ng 15%. From 35 to 15%. Para mas maraming pumasok na bigas. Again, law of supply and demand eh. Kukontrahin mo pa rin pati yung solusyon. Epal ka. Epal kang wagas. Kontra ka sa pag-import. Kontra ka rin sa pagbukas ng NFA para yung NFA mag-i-import. Anong gagawin? Nga na lang tayong lahat. Yung IME solution mo, IME problema na. IME topak na. Dami ng pwedeng iterations, ano? IME topak, IME problema, IME, ano ba? IME epal. Ang weird eh. Ang main objective nitong batas na ito ay mabigyan ng suporta yung ating mga kooperatiba na magsasaka na makapag-import. Di ba merong ganong sinasabi noon? Sa RTL yun. Dati, may ganyan eh. Pero ang totoo, ang pag-i-import, syempre may capital ka, no? Kasi bibili ka, mamumuhunan ka, mag-down payment ka, magbubukas ka ng letter of credit, may bangko ka, may insurance, may shipping. Sino ba ang may ganon? So, ang nangyayari, yung co-op, ginagamit lang yung kanilang pangalan, tulad ng ginawa noon sa bawang. Medyo nagdusa na tayo dyan at nag-uumpisa naman ngayon sa luya. Kaya eto nga, namumroblema ako dyan. At nakita rin natin sa baboy. Kasi, di ba yung baboy, binagsak na yan ang original na 15%. Opo. Alala mo, yung 15% dahil sabi, maibabagsak daw yung kada kilo sa 200. Pero hanggang sa ngayon, may 300, 400 pa na liempo. Hindi naman bumaba eh. Opo. Pero kailangan pa rin po ata, di ba, by July or August na bago ito ma-implement ay magpapalabas pa na sa executive order. May paano ba kayong pakiusapan po? Si Pangulo, para na sa ganun may konsidera po itong mga punto ninyo. Yes, unang-una talagang labag sa procedure to eh. Kasi pag magkakaroon ng pagbabago ng taripa, may pangkalahatang konsultasyon. May public hearing yan eh, sangkatutak na hearing yan. May proseso kasi yan, umaaray lahat ng grupo. Yung sinasabi nilang mga importer ng fertilizer, yung mga mambababoy, yung mga seed farmer, lahat pumirma na ng joint statement. Asan yung joint statement? Baka naman ito pa isang issue kay Senator Amy palagi. Pag bumabati ko siya, laging sa sa palagay ko, sa ganang akin, parang hindi pinag-aralan. Parang hindi pinag-aralan yung comment niya. Parang wala lang. Palagay ko. Ganun lang siya. Na hindi man lang sila kinonsulta at hindi nila kakayanin. So, Opo. isa pang nakakagulat, kung bakit, kung emergency measure, kasi
sa amin, sa Senado, sa katutak na debate tungkol sa rice tarification. Opo. Kasi ang pagkaintindi natin, dapat emergency measure lang ang imported. Pag talagang kulang na, wala na talagang magawa, talagang forced to good na tayo, tsaka lang mag-i-import. Opo. Ngayon, ang usapan na ito hanggang 2028. Naku, yun na nga po. Isipin ninyo, 4.5 years, halos 5 taon. Wait. Ililibing mo na talaga yung magsasaka niyan. Parang na may parang may sablay doon. Wait. Yung sa emergency measure. Sa procedure to. So, nilang sa katutak na debate tungkol sa ang tagal-tagal niyan, hindi na emergency kapag 2028 Naku. na wala na talagang magawa, lang ang imported. Pag talagang kulang na, wala na talagang magawa, talagang forced to good na tayo, tsaka lang mag-i-import. Yung sinasabi niya na yan, mga kutsero, yung every year kasi, so, di ba merong, si DA kasi, si DA, alam niya yung projected. May projected harvest siya ng rice every year. Alam niya yan. Meron silang, let's say for the Philippines, ang kaya lang ng local farmers natin is 80% of the demand. Halimbawa lang. Alam na nila yon. Alam na agad nila yon. Meron na silang numero doon. That is done, again, to the sinasabi ni Senator Amy, in consultation with the different cooperatives, mga groups, etc. etc. Nagbibigay ng numero sa kanila, yung mga grupo na to. So, from time immemorial, matagal na to, maski panahon pa ni Ramos, panahon pa ni Cory, panahon pa to ni, basta noon pa. Ang proseso is kapag may deficit ka, bawa kulang. Let's say out of 100%, 80% lang ang kaya ng local farmers. Ini-import talaga yung deficit. Yung 20%. I-import mo talaga yon. It has been the process from time immemorial. Matagal nang ganyan yan. So, nawiwirdohan ako sa sinabi ni Senator Amy na bakit siya nagko-cause ng alarm doon sa 2028. Kung emergency measure daw ba, bakit daw hanggang 2028? Yung tariff yun. Yung taripa hanggang 2028. Siyempre kasi, sa susunod na administration, baka gusto nilang taasan na. Kasi okay na yung sistema ng Pilipinas, di ba? Pwede naman ganun yun eh. Oo. Hanggang 2028 lang yun. Yung effectivity ng taripa is from 2024 to 2028. Hindi ibig sabihin na mag-i-import tayo ng buong 100% ng demand ng Pilipinas. Kasi ang ini-imply ni Senator Amy sa kanyang sinabi na yan, parang buburahin na lahat ng local farmers. No! That's impossible. Imposible yan. We're an agricultural country. Malabo yun. Pero you have to admit na may deficit, may kakulangan. Kaya nga nagtataas ng presyo eh. Wala pa dyan yung hoarder. So may mali dun sa pagkakaintindi ni Senator Amy. Yung hanggang 2028 na emergency measure is up until 2028 lang. Kasi kulang eh. Panahon pa ni Digong, kulang na yan. Kaya nga nagka-rice tarification law eh. Kaya ni-liberalize ang pag-aangkat ng bigas, hindi na sa NFA lang. Pati mga ibang players pwede na. Again, operating on the principle of the law of supply and demand. More supply, less demand, lesser price. So ano iniiyak ni Amy? Ngayon, ang usapan na ito hanggang 2028. Naku, yun na nga po. Isipin ninyo, 4.5 years, halos 5 taon, ililibing mo na talaga yung magsasaka niya. Nilululog na lamang sa sangkatutak na imported. Ang tagal-tagal niyan, hindi na emergency kapag aabot na ng halos 5 taon. So ang gusto niyang palabasin, ang emergency daw dito is the time frame. Para mali yata yun. Hindi mo gagawing solusyon ang time frame. Hindi mo solusyonan ang time frame. Ang susolusyonan mo is yung supply.
Di kasi yung kulang eh. Aanin mo ang time frame, dadaan yan, whether we like it or not. Yung oras darating yan. 2028 darating yan, whether we like it or not. Ang targetin mo yung supply. Kasi hanggat mababa ang supply, mataas ang demand. At mataas ang demand, mataas ang presyo. Ano lang kasimple yun. Hindi pa nga tayo self-sustaining eh. Hindi pa kaya na magsasaka natin na bumili, mag-produce ng bigas o ng bigas na masusuplayan lahat ng pangangailangan ng Pilipino. Hindi pa nga kaya. So anong gusto mong gawin? Wala. Ayaw mo kay NFA. Hindi ka happy kay NFA. Hindi ka happy kay importation. So anong gagawin natin? Pupuwersahin natin yung mga magsasaka mag-produce. O paano natin sila pupuwersahin mag-produce? Sige nga. Kakausapin nila yung butil ng bigas, sabihin nila, yung seed ng rice, sabihin nila, tumaba ka agad lumaki ka agad Tumubo ka agad ng marami Huwag kang susuko sa bagyo, laban lang. Ganun ba? Ganun ba ang gagawin natin? Maski yung butil ng bigas na yan may kailangan mo ng panahon para tumubo yan. Ang demand nandiyan na, ngayon na, problema na yan ngayon. Anong gagawin nating magic? Nung kay Digong, okay lang mag-import, no? Kahit maging import dependent tayo nung panahon ni Digong. Okay lang, no? Walang problema. Pero ngayong panahon ni PBB, hindi pwede. Bongbong Marcos ka Hindi ka pwede mag-import. Pero sana kung ganun. Wala. Nga. Sige. May mga hakbang po ba kayong gagawin para mapigilan ito, Sen? Ewan ko, sa ngayon, kahapon, lahat kami, medyo naghuhuramentado lang kami lahat. Lahat kami nagwawala. Sino yung lahat kami? Sino kaya yung lahat kami? At yun nga, makikisuyo kaming lahat sana na wag naman ganyan para sa ating mga farmers, para sa yung sinasabi nga, yung pork, yung mga unboned meat. Tapos eto nga, yung pinakamahalaga, yung bigas. Hindi naman kasama sa tariff yung Kasi mukhang hindi niya binasa. Hindi kasama sa tariff cuts yun. Hindi kasama yung meat, hindi kasama ibang vegetables, etc. etc. Mukhang nag-react lang pero hindi nagbasa. Ganun talaga. What do you expect from Amy Marcos? eto nga, saan ba talaga yung direksyon natin? Mukhang importation ng direksyon natin kung ganyang kababa yung taripa. Pero akala ko ba, tutulungan natin, susuportahan natin, palalakasin natin ang magsasakang Pilipino. Ba't natin pinapatay ng ganito? Pero ito na, Senator Amy, yung OA mo Ilang ektarya na ba yung naipamigay ng Marcos administration sa mga magsasaka? Baka lang nakakalimutan mo. Ilan na ulit? Ilan ulit? Nasa 4,000 plus hectares of land na CLOA ang naipamigay na ng Marcos administration. Ilang bilyon pera na ang naipamigay ng Marcos administration sa mga magsasaka? If I'm not mistaken, the last number I read is around 12 something billion. Iba pa yung iba pa yung mga assistance mga subsidies, assistance. Iba pa yun hindi pa kasama yun. Ilang unit na ng mga traktor ang pinamigay ng Marcos admin. Baka nag-iinartikalan dyan, te. Basa-basa ka rin kasi ng dyaryo para updated ka. Para updated ka. Mahirap yan. Pumupuna ka ng di mo alam yung pinupuna mo. Mapapahiya ka sa ending. Tulad ngayon, pahiya ka. Dumrama-rama sa hapon si Senator Amy. Ano nangyari? Wala. O baka hindi binabasa kasi masakit sa loob. No. Baka hindi mo binabasa yung mga magagandang nagagawa ng kapatid mo kasi masakit
Hindi magandang mabasa, no? Oo, baka kasi, di ba? Nasasapawan. Tuloy na natin 'to. Naman po daw ibibilhing mura ang taripa ay ibebenta ng mura sa mga hindi makakabili ng mahal. Ibig sabihin sa mga benepisyaryo ng 4-piece at yun sa mga sinasubsidize ng government, Hindi mo maano yun. Hindi mo fi-filter Yun yan. ang dahilan nila. Pero ang pagkaintindi ko, hindi kasi ganyan ang sistema. Makikinabang dyan sa taripa yung mga importers at saka yung mga binibilhan natin. Kasi, di ba, ilang beses na tayo nagbagsak ng taripa. Nag-umpisa yan 40 plus, naging 35, ngayon 15. Kailan ba bumaba? Tumaas na tumaas. Eh di obviously, yung diskwento o yung bawas sa taripa, hindi naman pinapasoon sa presyo sa merkado, sa palengke. Hindi natin napapakinabangan ang bagsak presyo. Ganon din sa baboy, kaya katulad ng binanggit kanina, at sa iba't iba pang mga pagkain. So Senator Amy, bago mo ituloy. So kung ang problema ay hindi napapass on yung savings, kasi yun naman talaga yung logic nun eh. Negosyante ka, mas mababa ang tax mo, eh dito take home mo yung kita mo. Mas bumaba yung tax ko eh. Ito take home ko yan. Oo, ito take home ko yan. O di yung savings nung yung 10% na ibabawa sa akin na pupunta yan. Bakit ko papapasa sa gobyerno? So ibig sabihin mga kotsero, si Senator Amy, natukoy niya yung problema. Ang problema, yung importers. Tama? Alam niya eh. Alam niya na yung problema yung importers eh. Kasi hindi problema yung taripa. Pag binaba mo yung taripa, bababa kung linear ka mag-isip. Kung bababa yung taripa, bababa yung presyo ng tawag dito? Bababa yung presyo ng bigas. Bakit? Kasi yung pass on rate bababa din. Pero hindi yun na nangyayari. So ibig sabihin, yung savings na nakukuha, yung pass on savings, yung pass on rate hindi na ibababa. So kahit mas mababa yung tax, tine-take home nung may-ari o nung importer yung mababang rate nung kinita niya. So ang problema naka-importer. Tama? So ba't kumukontra ka pa rin doon sa proposal ng NFA? So kasi mga kotsero, si NFA, it's not a business. Hindi siya negosyante. Si NFA, gobyerno 'yan. Hindi siya nag-e-exist dahil para kumita. Si NFA nandiyan para magbigay ng mas murang presyo sa bigas. Kaya nga binubuhay ulit yung NFA, 'di ba, Senator Amy? Para yung pag si NFA ang nag-import ng bigas, yung 10% na matitipid dun sa pag-import maipapasa doon sa consumer. Kasi walang kakamkam nung savings na 10%. Kung kayo ay nagpunta sa public hospital, mas mura ang babayaran nyo. Mas mura ang babayaran nyo, minsan libre pa. Kung sa public hospital kayo magko-confine. Kung kayo ay pupunta sa Asian Hospital, it's a private hospital. Mababayad kayo ng malaki. Magbabayad kayo ng malaki. Ako nga, 200K. Asian Hospital yun. Bakit? Kasi sa ganun, kapag sa private ka nagpunta, lahat ng serbisyong ibibigay sa'yo, may tubo. Sa bigas. Nag-import si private importer, syempre, negosyante siya mag-isip. Binigyan nyo ako ng 10% discount sa aking tax. O di maganda, iti-take home ko yung 10%. Ganun lang kasimple yun eh. Kung bukas si NFA hindi yan kumpanya. Pag si NFA nag-import, wala siyang iisipin 10%. Ang iisipin lang niya, okay, mas marami ako na import kasi mas mura yung tariff. So mas marami ako may bebenta sa labas.
Alam mo, Senator Amy, una, kung magko-comment ka ng ganito, kung makakarating mo itong video na to kay Senator Amy, at sana makarating. Una, isipin mo muna yung bibitawan mong salita. Oo, wag mo kaming dadalhin sa paawa. Kasi dinadala tayo sa paawa eh. Kawawa naman yung mga magsasaka. Magpapakamatay na lang ang mga magsasaka. Lulubog na ang kanilang makabuhayan, etc. etc. No. Give us numbers. Bigyan nyo kami ng numero. So ayun mga kutsero, hanggang dito lang po muna tayo for today. Maraming po salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel mga kutsero. At huwag niyo pong kalimutan din mag-like at mag-share at mag-subscribe sa ating Coach Charlie YouTube channel. At pa-follow tayo sa ating Facebook page din po mga kutsero. And I'll see all of you in our next live stream. God bless everyone. See you next time. Bye! Huwag ganun. Huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot yan. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?